give you hallelujah, praise, hallelujah, in the name of Jesus. In the name of Jesus, amen and amen. Tayo po ay magkaroon po ng prayer request. Kung mayroon po prayer request para isama na po sa panalangin, praise God. Wala pong prayer request, praise God. Ang ating pong request na lubos sa kagalingan ni Mr. Division Taslak na pumunta kami doon ng nakarang araw, praise God. Mabuti naman ay mayroon pong recovery, praise God sa Division Taslak. Ang ating pong isang elder po at ang isang tatay na si Brother John Ludunis naligtos ayun po sa kanila na nakarecover, praise God. Amen. Lakan ng ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, glory to God. May mga purpose dyan, libon sa kanila. At ang ating mga purpose na nakaraan at pinagaling na siguro. Amen? At hallelujah, glory to God. Ayan po ang nagandahan at kabutihan ng ating Panginoon po sa atin. At ating pong topic ngayon, ang topic ko ay ang pagpapasya o decision. Praise God. Tayo po ay manalangin po sa ating Panginoon. Mapagpalang Ama at makapangyarihan sa lahat. Diyos, hallelujah, na may mala po, Panginoon. O God, hallelujah, sa matanghaling ito po, Panginoon, Lord. I pray, O God, ang bawat isa na mayroon pong lubos na pagpapasya sa iyo. Ano mang, Panginoon, suliranin, manatili po maglilingkod sa iyo. Ano man mga problema po, Panginoon, natin maglilingkod sa iyo. Alisin niyo po, Panginoon, ano mang mga sagabalad lang man upang, Panginoon, paglapit sa iyo po, Panginoon. Marama ang iyong, Panginoon, kapangyarihan. Marama ang iyong himala. Marama, Panginoon, ang iyong Holy Ghost and fire, Panginoon. You are the miracle worker, hallelujah. You are the miraculous God. You are the healer God. You are the sustainer God. You are the God that provides everyone, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ano sa kabalad lang, ano pong tinatalan si Masawa in Jesus' name. Amen and amen. Salamat sa recovery, Panginoon. Napakalaw po kayo sa palibig siya ng aslak po, Panginoon Lord. Nang siya po mayroon recovery, we are hoping and looking for your special touch, Panginoon. Total cover upon her body. Ganun rin, Panginoon. Thank you, Lord. Sa bawat isa na patuloy, Panginoon, na bisita po, Panginoon. Ang kasiyahan, kaligayan sila matagpuan, Lord. You are the only God that can able to provide everything. Hallelujah! Hallelujah! You inhabit the grace of your people. Ikaw na lahat sa matutunan ng mga anak ko, Panginoon. Purihin ang pangalan. Purihin ang pangalan. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. At sa ibang Jesus. Hallelujah! Thank you, Jesus. Amen and amen. Amen and amen and amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Bago tayo na. Purihin ang Panginoon. Salamat po sa hallelujah kanyang kagandang loob. Kabutihan. Praise God ng ating Panginoon Jesus. Praise God. Salamat po sa mga kapatiran na naririto. Praise God. Na sumusuporta sa gawain ng ating Panginoon. Hallelujah. Salamat po. Narito sila Sister Malay ngayon. Praise the Lord. Hallelujah. Really God will bless them. And hallelujah. At may nagawin na salamat sa Panginoon na mayroon na pong recovery. Praise God. Hallelujah. Sabi na kapatid. Salamat sa Panginoon. Hindi pa kaya kasi batin sa mo dito. Praise God. Hallelujah. Kaya rin po si hallelujah. Ang taga-Bicol ay nakarating dito. Praise God. Hallelujah. At narito ni Tamis Charlie, yung kanay na anak. Praise God. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Magpakabuti ka anak. Hallelujah sa Panginoon. Hallelujah. God, service God. Ang Diyos sa sumutugon sa panalangin. Kapag tayo magpakabuti, ang Diyos, hallelujah, mabait po sa akin. Amen ba? Hallelujah! Hallelujah! Habang may panahon, kailangan tayo ay magpapasya. Atin pong tupik ko ngayon ay magpapasya ka. O, decision. Sa English po, decision. Nasa iyo po ang decision. According to Joel chapter 2, verse Joel chapter 2, praise God, verse 3 and 14. Ang sabi po, hallelujah,
Wala, hindi ko lang alam. John chapter 3 verse 14. Ang sabi nito, the multitudes and the valley of decision, for the day of the Lord is near in the valley of decision. Ang sabi po, sa multitude, sa Tagalog pa, libo-libo ang nasa libis na ni Josaphat, hindi magtatagal at darating doon ang araw ni Yahweh. Yan po. Sa English, ang multitude ay marami at marami po sa lubak ng pagpapasya. At ang araw ng Panginoon ay malapit na. At sa lambak ng pagpapasya. Ibig sabihin, the valley of decision. Ang araw ng Panginoon ay malapit na. The coming of the Lord is near. The day of the Lord is near. That's why we need to have a decision right now. Kailangan tayo ay magpapasya sa ating buhay. Kung hindi ka magpapasya na magbabago, kung hindi ka magpapasya na maglingkod sa Panginoon, na iwanan ka sa mundong ito, at ikaw ay magmahay sa Bisaya ka, ikaw ay malulungkot, at ikaw ay magsisisi. Kaya kailangan po natin ang pagpapasya at kapangyarihan ng pagpapasya. The power of decision. Kaya sinasabi po sa mga kasulatan, sa Greek word, sa Hebrew word ng decision, it is a decision making ang ating pagpapasya. Ang sabi diyan, sa Hebrew words are charots, meaning to make a decision in the sense of dividing between two choices. Ang ating pagpapasya ay ang diwa po na nagpupukod sa magkabilaang pagpapasya na isang kaluluwa na iyong pipiliin. Ano ang pipiliin mo? Ano ang iyong ipagpapasya sa buhay mo? Buhay ba? O kamatayan? Pagpapala ba o sumpa? O katiwasayan ba o kaginhawahan? Maglilingkod ka ba sa Diyos o maglilingkod ka sa sanglibutan? O ikaw ba ay magpatuloy sa kasamaan? O ikaw ay magbabagong buhay? So kailangan natin po ang decision. Ang anumang bagay sa mundong ito, mayroon pong pagpapasya decision. Kung nais mo na mag-aaral, kailangan magpapasya na maging matapat ka at masipag sa pag-aaral upang mayroon kang mabuting futuro o kinabukasan. So, ang decision is determined to move. Ikaw determinado na kikilos ka, gagawa ka. It is a main or decree. Yan ang sentro o utos na kailangan natin ng diligent. Ibig sabihin ng diligent ang ating pong pagpapasya na magiging masikap ka, magiging masipag ka, magiging masigasig ka sa anumang iyong pinagpapasya, sa anuman ang iyong pagpapasya mo, anuman ang decision mo. So, ang decision sa Hebrew word, it is asya. Ibig sabihin ay matalas o matulis. Anong tulis ng iyong pagpapasya? Kaya nga, ang pagpapasya, it is a determination. Kung mayroon tayong pangarap sa buhay, we need to have a determination. Kung mayroon kang pangarap sa buhay, ulitin ko, kailangan mo ang determinasyon. Kung gusto mo buhay, determinado ka na mabuhay. Kung gusto mo determinado ka na ikaw ang pakasasa sa mundo ng kasamaan at ikaw ay mamatay dahil po ang kasamaan ay ang dulo doon ay kamatayan. Kaya nga ang decision is also an eager. Ibig sabihin na mayroon kang pag-interest, disidido ka na gagawin mo. Ang decision
it is a gold. Kaya nga, sabi nila, time is gold, but decision is a gold. Ang iyong pong pagpapasya ay tila may ginto. Anong uring ginto ng iyong pagpapasya sa mundong ito? So, ang ulian, it is appointed things. Matulis na bagay, ipinalagang mga bagay. So, sa ating pong pagpapasya sa ating buhay, hinahanap ng Panginoon kung saan ka maglingkod. Hinahanap ng Panginoon kung saan ka tutungo. Dahil dalawa lamang ang iyong pagpapasyahan. Mabuti ba o masama? Buhay ba o kamatayan? Pagpapala ba o sumpa? Kaya, salamat sa Panginoon because of the grace of God, although we have many trouble, many circumstances, and many sin that we have committed, marami pong kamalian, maraming kasalanan nating nagawa. But the grace of God is there. But the love of God is there. The compassion is there. Hallelujah! God is still waiting for you. Ang Diyos ay naghihintay sa iyo. Nagpapahinoon ang Diyos sa iyo. Still, the Lord has a long suffering to everyone. Nagpapahinoon ang Panginoon. Nagtitiis ang Panginoon kung kailan ka magpapasya. Salamat sa Panginoon. Kailangan itong panahon na ito ay magpapasya ka dahil marami na pong pumanaw sa mundong ito. Marami na pong namatay sa mundong ito. Namatay sa gera, namatay sa karandaman, namatay sa COVID, namatay sa baha, namatay sa salot, namatay sa iba't ibang aksidente ng buhay. Kailangan mo magpapasya ka kung totoo ba maglilingkod ka sa Panginoon. Kailangan mo magpapasya. Itagubili mo buhay mo sa Panginoon. You committed your life to the Lord. Hallelujah! Hallelujah! You surrender your life to the Lord. Amen? Yan ang gusto po ng ating Panginoon na kailangan tayo magpapasya. Kaya, we go back in the days of Noah. Si Noah ay siya lamang nakatagpo ng grace ng ating Panginoon. God found grace upon the life of Noah. So the Lord said unto Noah, come thou and all the house into the ark, for thee I have seen righteous before me in this generation. Sa kanya lamang nagkita, natagpuan ang pagiging katuwid kay Noah. God is looking and hoping that your life will be righteous in the sight of God. Narito na sa huling kapanahunan, kailangan maging matuwid na tayo sa harapan ng Panginoon. Huwag kang magpakasama. Kaya ang panahon ni Noah ay binaha ang mga tao at sila ay lahat ay nalipol sa pamagitan ng baha. At kamakailan lang ay binaha naman ulit tayo. Salamat sa Panginoon, buhay pa rin. Dahil mayroong layunin ng Diyos sa ating buhay. Binuhay na ng ating Panginoon. Maraming baha sa iba't ibang lugar. Hindi lang sa Pilipinas. Worldwide, laganap ang baha. Hindi lang ang baha, nasusunog ang libo-libong ektarya dahil po sa mga kagagawa ng kasalanan ng tao. Ngunit ang Diyos ay nagbigay ng pagpahinod na ikaw ay magpapasya. Ikaw ay maglilingkod sa Panginoon. Ikaw, hallelujah, magpapasya ng bago ang iyong buhay. Dahil limitado na lamang ang ating panahon. Ang panahon ng Diablo ay limitado na lamang. Ang panahon ng tao limitado na lang. Saan mo igugugol ang buhay mo. So, si Noah ay binigyan ng panahon na gumawa ng arka at ang kanya lamang pamilya ang nakatagpo ng pagiging matuwid sa harapan ng Panginoon sa kanilang kapanahonan. Kaya, ang buhay ni Noah at ang kanyang pamilya lamang ang iniligtas ng Panginoon. Ilan sila? 8 lamang. 8 souls are saved by the water according to 1 Peter chapter 3 verse 20. Sa pagpahinod ng Diyos, or sometimes the long suffering of God waited in the days of Noah wherein 8 souls are saved by water. 8 souls lang ay naligtas sa pamagitan ng baha. Dahil si Noah lamang nakatagpo ng biyaya at righteousness sa harapan ng ating Panginoon.
Nawa ang ating pamilya iligtas ng Panginoon. Hindi lamang ikaw ang iligtas, hindi lamang ang tatay iligtas, hindi lamang ang nanay iligtas. Buong pamilya iligtas ng Panginoon. Kung magsisikap tayo, hallelujah, na magpapasya tayo, mag-decide tayo, na maglilingkod lahat ng ating pamilya sa ating Panginoon. Amen? Limitado na ating buhay sa panahon ito. So, in Genesis chapter 12 verse 3, we can recall the life of Abraham. The Lord said, I will bless them that bless thee, and I'll curse him that curse thee. And indeed shall all families of the earth be blessed. So, sa ating pagkapasya, pagpapalain ba ang ating pamilya? Pagpapalain ba ang ating mga anak? Saan ang iyong pagkapasya? Maging pagpapala ka ba sa iyong pamilya? Maging pagpapala ka sa iyong mga kapatid? Maging pagpapala ka ba sa iyong magulang? O maging salot ka sa iyong pamilya? Kaya magpapasya tayo na kailangan bago ng ating buhay. Kung paano si Abraham, he said, the Lord said, I will bless them, that I will bless them. That I will curse them that curse thee. Because of thee, dahil sa iyo, ang lahat ng pamilya pagpapalain sa pagiging matapat mo sa Panginoon, sa pagiging decided mo sa Panginoon na magbagong buhay ka, na maglingkod ka na matapat sa Panginoon. God will bless you and your family and every family because you are, hallelujah, praise God, an example to your brethren, to your family. Ikaw naging halimbawa, naging hallelujah, huwaran. Tayo ba maging huwaran sa Panginoon? Amen. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Praise God, praise God. We can recall sa buhay po, mga kapatid, si Moses, one of the great prophet ng ating Panginoon. In Exodus chapter 32 verse 26. Then Moses stood in the gate of the camp and said, Who is on the Lord's side? Let him come unto me. Tumayo po si Moses sa kampo. Ang sabi niya, sino ang kakampi ng Panginoon? Lalapit dito. And all the sons of Levi gathered together themselves unto him. Ang mga pamilya lamang, ang lahi lamang ni Levita, ang lumapit at kumampi sa ating Panginoon. Dahil sa ginawa nila na ang lahi lang ni Levita ang lumapit na kampi sa Panginoon. And then the children of Levi did according to the word of Moses. And there fell out the people that day as about 3,000 men died. Hello? 3,000 man died dahil ang hindi kumampi sa ating Panginoon, sila ay namatay. Ilan sila namatay? 3,000 na mga lalaki lang, hindi pa kasama ang mga kawaray na anak. Sila ay nabilang na 3,000 mga tao ang namatay. Dahil sa kanilang pagsamba sa Diyos-Diyosan na ginawa ni Aaron nung wala si Moses, ang Diyos-Diyosan po na baka. So, hanggang po ng ating Panginoon, sa kakampi ka ba ng Panginoon? Amen ba? Magpapasya ka ba naging kakampi ng Panginoon? Kalaban ng Panginoon, kalaban ng pamilya mo, kalaban ka ng Paul, kalaban ka ng lipunan, kaya malilipunin ng Diyos ang mga kalaban ng Panginoon. Habang may pagkataon ka, magpapasya ka lang ng bago upang may pagkataon ka na mabuhay. Amen. Amen. Kaya nga sinabi ng Panginoon kay Moses sa Deuteronomy chapter 30 verse 19, I call heaven and earth to record this day against you. Tinatawagan ko ang langit at ang lupa na maitala laban sa araw na ito sa inyo. Ibig sabihin may laban ng Diyos sa mga tao na ayaw sumunod sa Kanya, ayaw magpasya na maglingkod sa Panginoon. Kaya binibigyan ng Panginoon ng panahon na magpapasya at saan ang kanilang sundin at pipiliin. Ang sabi ng Panginoon, that I have set before you
life and death. Ay maglagay ako sa inyo. Saan ang pipiliin mo? Buhay ba o kamatayan? Blessing and cursing. Pagpapala ba o sumpa? Therefore, kaya nga sabi niya, choose life. Piliin mo ang buhay that both of you and thy seed may live upang ikaw at ang iyong lahi ay mabuhay. So, saan ang iyong pipiliin? Kaibigan, kapatid. Kaya nakaupo ka ngayon, maraming iba, pag labas-pasok ng simbahan, wala pa rin pagbabago. Nandoon pa rin, naglangayo sa kasalanan, naglamilapis sa kasalanan, namumuhay sa kasalanan. Salamat sa Panginoon ang Diyos ay napapahinood na binigyan pa tayo ng pagkakataon na mayroong kapangyarihan magpapasa habang ikaw ay may panahon. It is the day, hallelujah, to have a decision to choose life that you will live and all of our family will believe upang ikaw ang buong pamilya mabuhay. Kaya hangad po ng Panginoon ang bawat isa sa atin magpapasya na maglilingkod sa Kanya. Lubos po, hallelujah, palakpan natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We'll go back sa hallelujah ang kahalili po ni Moses nung pinalitan po. Walang iba si Joshua. In Joshua chapter 24 verse 15, when Joshua said, and if it seem evil unto you to serve the Lord, kung tila bagay masama na maglingkod sa Panginoon, at sabi niya, choose you this day whom you will serve. Pipiliin mo. Pipiliin nyo sa araw na ito. Kanino kayo maglilingkod? Saan kayo maglilingkod? Whether the gods which your father served, the bear on the other side of the flood, kung ang mga Diyos ng inyong ama na pinaglilikuran sa kabila ng bahagi ito, or the gods of the Amorites, o ang Diyos ng Amorito, in whose land you dwell, na inyong panahanan sa lupang iyon. Ngunit ang sabi niya, but as for me and my house, we will serve the Lord. And everybody say, hallelujah! As for me and my house, I have decided to serve the Lord. And then, to serve the Lord, ako at ang aking pamilya ay magpapasya na maglingkod sa Panginoon. Kung ayaw mo maglingkod sa Diyos, ay kami maglilingkod sa Panginoon. Kung tila bagay masama sa inyo maglilingkod sa Diyos, ako at aking pamilya maglilingkod sa Diyos dahil siya ay mabuti, siya ay mabait, ay siya ay mahimala, ay siya ay hallelujah, ay mabuti sa buhay ko, sa buhay natin, hallelujah, sa mga tao maglilingkod sa Panginoon. Sa mga tao na hindi po nagpapasya na tila bagay masama ang Diyos, yan ang isipin nila. Ang kapalit doon ay kasamaan. Salamat po sa Panginoon. Nagpapahinod pa ang Panginoon po sa atin. Sa isang propeta ng Panginoon, isang paalaala niya, si Propeta Elias o si Elijah. In 1 Kings chapter 18 verse 21, and Elijah came unto all the people, at si Elijah pumunta sa mga tao, and he said, how long halt ye between two opinion? Kailan kayo magdadalawang iisip sa inyong pagpapasya? Panganyong panukala na yung pagpapasya. If the Lord be God, kung ang Diyos ay Panginoon, Diyos, follow Him, sundin nyo. But if Baal o si Satanas, they follow Him. And the people answer Him not a word. Nanahimik po ang mga tao kung saan kanino sila magpapasya, kung saan sila maglilingkod. Ngunit, ang sabi nga ni Propeta Elijah, Lord, patunayan mo, Panginoon, ipakita mo ikaw ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Israel, na ang alay nito, na inaalay sa iyo, na ngayon bilang alay handog sa iyo, Panginoon, patunayan mo ikaw ay buhay. Tutukin mo ang alay nito, magbaba ka ng apoy at masusunog at tutunaw ang alay.
At napansin mo, bumaba ang apoy. Kaya tinawag siya the prophet of fire. Siya ang propeta ng apoy, bumaba ang apoy upang natunaw at nasunog ang kanyang alay. Kaya nga tinawag na ang halang Diyos ni Israel ay buhay. Ang Diyos ni Abraham ay buhay. Ang Diyos ni Israel ay buhay. Ang Diyos ni Jacob ay buhay. Buhay siya. Siya ang paglilingkuran natin, hindi si Baal, hindi si Satanas, hindi ang Diyos ng sanglibutan. Dahil ang Diyos, hallelujah, may clean naman, hallelujah, ang iyong panalangin, ngunit po, sincere man ng panalangin, pinatunayan po ng Diyos na siya ay Diyos na tumutugon sa panalangin. Kaya nga sabi niya, hallelujah, call unto me and I will answer thee, and surely great and mighty things thou knowest not in Jeremiah 33 verse 3. May clean lang na panalangin, ngunit po, tinugon ka agad. Bakit? Dahil kahit ikli ng panalangin niya, marami na siyang ihunan ng panalangin. Marami na siyang ihunan sa pag-ayuno sa Panginoon. Kapag marami ka deposito sa Panginoon, when you call upon the Lord, hallelujah, God is there to refuse you, to help you at any moment, at any time. For God is a real God. God is a living God. God able to sustain, hallelujah, to supply at to answer your request. Hallelujah po ang katotohanan. So, kung babalikan natin ang buhay po ni Esther, na mamatay na ang kanyang pamilya, lilipulin ang buong Hudyo. Dahil naanggit po si Naaman, dahil hindi yukod sa kanya, ngunit akala niya ang rainang ito hindi Hudyo, hindi niya alam na Hudyo rin pala. Kaya nagbigay ng kautusan ang Haring Oswero na ang lahat na Hudyo ay malilipol dahil sa udyok po ni Naaman. Ngunit, hindi alam na Haring Oswero na kanyang asawa ay Hudya rin pala. Ang sabi niya sa Esther chapter 4 verse 16, go and gather together all the Jews that are present in Susan. Tipunin mo ang mga Hudyo sa Susan. And pass for me, mag-ayuno kayo sa akin, neither eat nor drink. And 3 days, huwag kayong kakain o inom sa 3 araw. Night or day. Gabi man o araw man. I also and my maiden will pass. Likewise, ako at ang aking mga kababaihan na mga sakop ay mag-ayuno rin. So I will go into the king, which is not according to the law. Sabi niya, pagkatapos ng pag-ayuno nyo, pag-ayuno ko, pupunta ko sa hari, ay nakiusap sa hari. Bagamat hindi ayon sa batas na ako'y pupunta roon. Ibig sabihin, ang hari pala, hindi pwede ka makapunta roon sa kanya without his permission, without his order. Ngunit, kahit walang order ang hari, walang utos ang hari dahil siya nangungusap at siya nag-ayuno sa Panginoon. At sabi niya, kapag wala pang order ang hari, kapag pupunta ka doon, maaari kang mamatay. Kaya nga, ipag-ayuno na ako ang aking buhay at aking mga kasamahan para kahit walang utos ng hari, ako'y pupunta alang-alang sa ating buhay na ipagtanggol ang ating pamilya. Ang lahi ng mga Hudyo ay mabubuhay. Kaya nga sinabi niya, the great word that was pronounced upon his statement, he said, if I perish, I perish. Kung ako'y mamatay dahil lamang sa pangungusap at paglabang sa utos na ito, mamatay. Hindi sabihin ng iyong pagkapasya, bagamat sa binit ka ng kamatayan, bagamat ito ay ang kapalit ay kamatayan na hindi utos ng hari. Ngunit bahala na mamatay, basta ipagtanggol mo ang iyong pagkapasya, ipagtanggol mo ang iyong pamilya, ipagtanggol mo ang iyong mga lahi, upang mayroong kapatiran, upang ka mabuhay. Kaya kayo magkapasya ka, mamatay ka buhay, maglingkod ka sa Panginoon, manalangin ka sa Panginoon. Kaya nga sabi ni Esther, mamatay ka mamatay, hallelujah, mabuhay ka mabuhay, mamatay ka mamatay, maglingkod siya sa Panginoon, mag-ayuno sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Are you willing to sacrifice? Are you willing to be martyred because of Christ? Hallelujah. Kaya gano'n na lang sinabi ni Pablo, for me to live is Christ, and to die is gain. In Philippians chapter 1 verse 21.
Kaya nga, ang katagahan sinabi ni Esther, mamatay kung mamatay. Basta, ipapira niya ang kanyang lahi. Ipatagod niya ang kanyang lahi. Kung mamatay man siya, ay mamatay kasama ang kanyang lahi. May buhay natin ng Panginoon. Kailangan ipatagod mo ang karapatan mo. Kailangan iparating mo ang karapatan mo. Kailangan mo alalapit sa Panginoon ang karapatan mo upang tayo mabuhay. Amen? Huwag ka manahimik lang na walang gagawin. Nakaupo ka lang, nakaupo, nakahiga na without doing something. Naririto na kayo sa huling kapanahon na we got to do something that God will help us and bless us and protect us and refuge us and help us. Kaya na kailangan ipagtanggol tayo ng ating Panginoon, tutulungan tayo ng Panginoon. If we will do something, at tayo manalangin sa Panginoon, mag-ayuno sa Panginoon, magpapasya ka na maging mabuti na sa Panginoon, maging mabait sa Panginoon, halay magbagong buhay sa Panginoon, upang tayo mabuhay. Amen. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Praise God. If we will go back sa buhay po ni Job, siya dakilang propeta ng Panginoon na siya naging huwaran sa Panginoon. Ano sabi ni Job sa kanyang asawa? Job chapter 2 verse 9, ang asawa niya, sinabi niya, then said his wife, at sinabi niya sa kanyang asawa unto him, dost thou still retain thy integrity? Curse God and die. Sinabi niya sa asawa ni Job, manatili ka ba sa iyong katapatan mo sa Diyos na ikaw ay nagkakasakit na kung Diyos ay mabuti, kung Diyos ay matapat, kung Diyos ay nag-iingat, bakit ikaw ay nararatay dyan na namatay ang ating mga anak, namatay ang ating mga kabuhayan, nawala ang ating kabuhayan, kung siya Diyos niya, bakit na nangyari sa buhay ngayon, buhay mo, at ngayon naratay ka sa karamdaman? Ano ang sabi ng kanyang asawa? Sumpahin mo na ang Diyos mo at mamatay ka na. Ganun ba talaga ang mga taong walang pananampalataya? Alam mo, ang sabi po sa Psalms chapter 14, the fool said in his heart, they are corrupt, it is all abominable and none doing righteous. So, ang mga mangmang lamang na nagsasabi ay, yan ay kamangmangan, yan ay kasuksok lang, na sinabi niya walang Diyos. Mangmang lamang ang nagsabi walang Diyos, baliw lamang ang nagsabi walang Diyos. Kaya kanyang asawa nila pagkasabi niya, sumpahin mo na ang Diyos mo, mamatay ka na. Aalit magpapasya sa Panginoon kung mayroon mang kahirapan sa buhay mo, kung mayroon mang karamdaman sa buhay mo, kung namatay man ang iyong pamilya, namatay man ang iyong mga anak, nawala ka na ng kabuhayan, nawala man ang iyong mga negosyo, nawala man ang lahat, maglilikot ka ba sa Diyos dahil sa mga pagsubok na yan? Kaya nga sabi na kanyang asawa, sumpahin mo na Diyos mo, mamatay ka na. Wala namang palang ipangdudulot ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Na tila baga, ibinalik mo sa Diyos na wala ang saysay ka na paglilingkod sa Diyos. Hindi niya alam na sinisiyasa po siya ng Diyos. Itinatingnan ng Diyos ang kanyang pagpapasya, ang kanyang kapangyarihan pagpapasya, na naglilingkod sa Panginoon, mabuti at masama na maglilingkod ka sa Panginoon. Hallelujah! Kaya sabi ni Job, ako'y buhay, isinilang, ako'y hubad, isinilang, at buhay rin. Ako ay babalik sa Panginoon na hubad, babalik sa Panginoon. Wala tayong madalala sa pagbalik ng ating Panginoon. Kapag ikaw mamatay, wala kang madala. Hubad kayo sinila, hubad kami, babalik. Yan ang mga taong mangmang at baliw. Kapag sinasabi mo nga, walang pintang paglilingkod mo sa Panginoon, yan kabaliwan yan. Yan ito ito mga kapatid. Mayroon ko minsan ng mga asawa niya, mayroon ko minsan ng may mga Kristiyano ngayon, para walang pintang ng paglilingkod sa Panginoon. Bakit nakasakit sila? Bakit namatay sila? Bakit nawala kabuhay ko? Wala namang pintang paglilingkod. Ay, wala ko ito sa Panginoon. Babaksan na lang ako. Babalik na lang ako sa akin. Galingan. Hello? Tinitingnan ng Panginoon ang iyong pagkapasya. Ang iyong hallelujah, katapatan sa Panginoon. Gaya ni Job, hallelujah, hallelujah. At
katapatan sa Panginoon. Hallelujah! At sabi niya, purihin ang ating Panginoon. Nung nakita ng Panginoon ang kanyang katapatan, hallelujah, ang kanyang katatagan, ibinalik ng Panginoon ang nawala sa kanya. 2 times, doble po ang nawala sa ibinalik sa kanya. Kung tinitingnan ng Panginoon ang iyong pagkapasya, ang iyong katapatan sa Panginoon, kaya pa ibalik ang nawala sa iyo. Hallelujah! For God is a miraculous God. God is a provider God. God is the source of everything. Amen and amen. Huwag mong tumulay ng Diyos. Huwag mo sampayin ng Diyos. Bakit ganito? Ba't ganyan? Tinitingnan, sinusubok lang ang ating integridad, ang ating hallelujah katapatan sa Panginoon, kung saan ka maglilingkod sa Panginoon. Sa mabuti lang ba kung masama dumating sa iyo, hindi mo pupurihin ang Panginoon, purihin pa rin ang Panginoon. Hallelujah! Luwalhatiin pa rin ang Diyos! Hallelujah! 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 Amen? Sabihin mo, hoy, gising! Hallelujah! Magiging matatag ako sa Panginoon. Magpapasal ako maglingkod sa Panginoon. Mabuhay man maglingkod sa Panginoon. For God is the source of life. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Amen! Amen! And go back po kay Jonah. Si Jonah po, siya inutusan ng Panginoon, pumunta sa Nineveh upang bigyan mo na sila ng babala at magsisi sa kanilang mga kasalanan. Ang sabi ni Jonah, bakit ba pumunta sa Nineveh? Malulupit ang mga tao ngayon. Ikaw na lang pumunta doon, ayaw doon sa kanila. Malulupit sila, masama tao. Ayaw na pumunta. Kung minsan gano'n tayo. Ano ba kaya ko sa kanila? Mamatay sila, mamatay. Baka malulupit sa mga tao yan. Sinabi na kaya sa Panginoon, dahil pakatirin sa Panginoon. Hindi mo siya pumunta sa Nineveh, pumunta sa Tarsos. Ano nangyari? Binagyo ang kanyang sinakyan na barko. Halos malubog na ang barko. Si Jonah, nilutusan ng Panginoon, patulog-tulog. Ngayon kumisan, ang dahilan na palang salok sa inyong pamilya, nagawala ng hinalula ang iba, ikaw patulog-tulog ka pa rin na walang kapakialam. Hello? Hoy, isip mo ka, patulog-tulog. Kung ikaw ka sa Panginoon, magsisi ka sa Panginoon, upang mabuhay ka, patay ang pamilya mabuhay. Kasi yun, patulog-tulog, mamatay ka ka dyan saan? Magsabi ng mga tripulante, uy, bakit tulog-tulog ka ba? Nahalos kami na parta ka mamatay ka, lumog na kami, o tulog pa rin dyan? Tulog pa rin? Mamatay na kayo, ang pinagkasama tulog pa. Yan ang mga taong walang pakialam. Ay, mga taong walang pagkakasya na maglilingkod sa Panginoon. Ano sabi niya? Sino ka ba? Ano ba? Bakit tulog-tulog ka? Ako ang Diyos. Tinulungan. Ako ang inutusan ng Diyos. Tinulugan ko ang Diyos. Bakit tinulugan ng Diyos? Inutusan ko yung utas doon sa Nineveh. Lumisan ko sa Tarsos. Yan ako dahilan. Kaya nagkaroon ng dilubyo sa ating sakyan. Ang sabi niya, para lang ako sa dilubyo at tumigil ang bagyo, itapon na ko sa dagat. Takot ako. Magkaroon kami kasalan, itapon ko sa dagat. Ngayon kuminsan, ang mga Diyo ng Espiritu, ikaw palang dahilan, kaya bilangyo, itapon ka sa dagat at tumigil ang bagyo. Di ba? Hello? Nandiyan ka pa rin tulog-tulog. Kailangan itapon ko sa dagat o tumigil ang bagyo. Bilangyo naman sila eh. Takot sila. Sabi na, kailangan na nila kagamitan para hindi sila malubog. Na, halos malubog pa rin sila lakas sa bagyo. At sabi na, para matigil niya ang bagyo, itapon niya sa dagat. Nagpalagunutan sila, kung sino talaga totoo itatapon mong palagunutan, si Diyo na talaga itatapon sa dagat. Naku. Kaya, magpapasya ka na ngayon. Gusto mo tatapon sa dagat? Para tumigil ang bagyo? Kung mo tumigil ang kasalanan o kung tumigil ang galit ng Diyos? Kaya nga, sige, tapon niya ko sa dagat, itinapon niya sa dagat.
Kawawang niya lang, tatapos sa dagat. Hindi niya alam nung tinapos sa dagat, may isang malaking balita o malaking isda na nakabuka upang nguyain, nilunok siya upang magsisisi sa tiyan ng isda ng 3 araw at 3 gabi. Ibig sabihin, binigyan pa siya ng papasya na magsisisi upang sundin ang mga utos ng Diyos, upang sundin, hallelujah, ang mga utos ng Diyos na puntahan niya ang Ninive. Patulog-tulog ka pa dyan? Kung inutusan ka ng Panginoon, pupunta ka doon sa lugar na yun, para mag-aral, para siya magsisisi maligtas. Ayaw ako, malapit sila. Takot ako, papatay nila ako doon, kakatay nila ako doon. Takot si Jonah dahil ang mga tao sa Ninive, sabi ko sa panahon ni Panginoon, sa panahon ni Jonah, ang mga tao doon nalulupit. Mamatay tao, kakatay ka tayo doon. Kaya takot siya doon. Dahil nangangatay yung tao doon. Nangangatay mga tao doon, kakatay talaga siya doon. Parang mga kanimal siguro. Kakainin ka doon. Kakainin kang buhay. So, ang utos ng Panginoon sa kanya, doon sa nilulok na siya, tumigil ang bagyo. Sabi ng mga tao, ito naman parang salot pala si Jonah pala ito. Tumigil ang bagyo, salamat naman, tinakot siya na wala na bagyo. May bagyo sa buhay nyo, may bagyo sa pamilya nyo, dahil may salot, may Jonah, na hindi sumusunod sa utos ng Panginoon. Magpapasya ka na sumunod sa Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Amen! Yan po! Ang nangyari, nagsisi niya, Panginoon, susundin ko ang utos mo. Pumunta na ako sa Ninive. Bahal na kung katay nila kung matay. Mamatay kung matay, basta sundin ko ng Panginoon. Takot na sa mga, bahal na sa kakatayin daw, basta mangalala siya. Naranasan niya na ang bakit. Naranasan niya na sa tiyan ng malinay. Parang patay na nga siya, babuhan siya. Minsan tao, bago sumunod, dadaan na siya sa tiyan ng balina. Dadaan na siya sa dilubyo. Yan gusto niyo? Bago ka dumating sa sunggulan na sundin ng Panginoon, dadaan ka muna sa dilubyo, dadaan ka mo sa tiyan ng balina. Lalamunin ba, dadaan ka mo sa bagyo, baka susunod sa Panginoon. Yan ang si Jonah. Ay, ano nangyari? Ang sabi ng Panginoon sa isda, luwag siya roon sa dalampasigan ng Ninive upang masunod ang utos ko sa kanya. Niluwag na siya sa dalampasigan. Luwa at pumunta siya, dadaan siya pumunta sa Ninive. Sabi niya, delikado ba, kakatayin ako talaga dito, mahal na akong katayin, basta mangarap ko sana. Pumunta siya sa liwasak. Sabi ni Jonah, pinakanaisip ang aral niya, the shortest message. Pinakanaisip niya ang aral. Oo, kanina po ngayon aral. May pinakanaisip ang aral. Ano aral niya? In Jonah chapter 3 verse 4, and Jonah began to enter into the city a days of journey, isang araw na paglalakbay. And he cried, siya umiyak. Sumisigaw, nagsabi niya, 40 days and Ninive shall be thrown down. Sinabi niya lang, 40 araw na lamang ang Ninive ay mawasak na. 40 araw na lamang mawasak na. Anong gagawin nyo? 40 days na lang mamatay at mawasak ang syudad nyo. Nung narinig ng hari, nung narinig ng mga tao, ang sabi ng hari, 40 days na lang mawasak ng ating syudad. Anong gagawin natin? Ang sabi ng hari, kayo lahat, mula sa hari hanggang sa mga hayop, hanggang sa mga bata at pasususo, walang kakain 3 araw at 3 gabi. Walang kakain. Mag-ayuno tayo. Magsuot tayo ng sako. Magsuot sila ng sako upang kabagan ng Diyos ang ating mga buhay. Upang hindi tayo malikol. Upang hindi tayo masulong. Nagsisisi ang mga tao sa pangalan ni Jonah. Malay mo, akala mo malupit ang mga tao dahil sa pangaral mo, mabuhay sila, maligtas sila dahil sa iyo, nasumunod sa utos ng Panginoon. Magpapasya ka na ngayon nasumunod sa utos ng Panginoon. Kalabitin ang katabi mo, magpapasya ka, sumunod ka na sa Panginoon. Huwag ka ng Jonah. Huwag ka ng turo-turo. Susunod ka na sa Panginoon.
natin ang Panginoon. Amen! Hallelujah! Hallelujah! Yan po ang nangyari sa buhay po ni Dina. Kaya nga, dahil sa panghalid na, God spared the needy. Instead to throw down, God gave them life. Binigyan sila ng buhay. Binigyan sila ng buhay dahil sila nagpapasya na nagsisisi sa kanilang mga kasalanan, sa kanilang mga kalupitan. Kaya anumang kasalanan mo, kaibigan, kapatid, magpapasya ka na ngayon na magbagong buhay. Tanggapin mo ang Panginoon at ikaw ay mabuhay, pati iyong pamilya at ang iyong angka. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. So, sinabi ko sa Galatia chapter 6 verse 7, be not deceived. Huwag kang mapadaya sa iyong sarili. God is not mocked, ang Diyos ay hindi mapagbibiro. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Kung ano man ang iyong itinanim, kung ano man ang iyong inihasik, kung ano man iyong ginagawang mabuti, aani ka ng mabuti. Kung ikaw naghasik ng kasamaan, ikaw ay tatanggap ng kasamaan. Kaya nga sinabi, for he that soweth his flesh shall of the flesh reap corruption. Ikaw naghasik ayon sa kalibugan ng laman, kalisian ng laman, o kahalayaw na kanyang laman, ay aani ka ng kabulukan ng laman. Ano ginagawa mo ko? Naghasikan ng laman, kahalayan, kalibugan ng layan ng laman, ay kabulukan. Ngunit ang sabi dyan, for he that soweth to the Spirit, ang siya naghasik ng Espiritu, ang buhay, shall all the Spirit reap life everlasting. Magkaroon ka ng Espiritong buhay na walang hanggan. Kaya kung pinapairal natin ang nasa ng laman ay kabulukan na. Tandaan natin yan. Ang kalaban ng Diyos, ang kalaban ng Espiritu ay ang ating sarili. Sabihin mo, ang kalaban ng Diyos at ang kalaban ng Espiritu ay ang ating sarili. Yun ang layaw ng laman, ang gusto ng laman. Sinabi ba ng laman mo na tama na? Sabi niya, kulang ka ngayon. Ayaw mo na yan. Lagi-lagi lang ako nangaral. Sabi, ayaw mo na yan. Nabigay ako dyan. Pare-pareho lang ako dyan. Paano hindi naman pala sinasabi mo sa inyo, paano mo, walang pinta ang paglilikod mo sa Panginoon, walang pinta panalangin mo. Notice, tandaan natin, kung anong ginawa mo sa Panginoon, sa isang bagay lang nakarikod dyan, nakakalain sa bakakat ng buhay, God, hallelujah, will bless you. God will reward what you are doing, what you are, hallelujah, sowing. Ano man ang iyong ginagawa, ano man iyong inanim, bibigyan ka ng gantimpala ng Panginoon. Hallelujah, buhay mo, kamatayan. Hallelujah, hindi ko nawalang saysay ang iyong mga itinanim. Puri natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kaya nga sinabi sa Ephesians chapter 3 verse 20, now unto him that is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. Tanungin mo ang iyong sarili, anong kapangyarihan ang kumikilos sa iyo? What power that worketh upon you? What power, anong uring kapangyarihan o kumikilos sa iyo? Kapangyarihan sa Satanas, kapangyarihan ng kamuluhan, kapangyarihan ng kasamaan, o kapangyarihan ng kalibugan, o kapangyarihan ng mga kalasinan. At tagal-tagal mo, lasing ko ka pa rin. At tagal-tagal mo, babae ka pa rin. At tagal-tagal mo na ay lapatsino ka pa rin. Hanggang ngayon ay pusakal at pasaway ka pa rin. Tanungin mo sa sarili, pasaway pa rin ikaw? O magbabago ka, magpapasya ka na magbago. Sabihin mo, magpapasya ako, Lord, na magbago. Hallelujah. Hallelujah. Anong kapangyarihan ang kumikilos sa iyo, kaibigan? Hallelujah. Magpapasya ka na ngayon. Hallelujah. Hallelujah. God is waiting for you. Decision. Amen. Ang Diyos ay naghintay sa iyong pagpapasya ang iyong decision. Praise God. So, sabi sa Luke chapter 10 verse 2,
Therefore, he said unto them, the harvest truly is great. Anihin ay napakalaki. But the laborers are few. Ang manggagawa ay kaunti lang. Pray therefore to the Lord of the harvest that He will send forth laborers into His harvest. Idalangin niyo na ang Diyos ay magpadala siya na manggagawa sa kanyang anihin. Sino ang ipadala ng Panginoon? Ang mga inutusan ng Panginoon ni Jonah na lumilihis hindi sumusunod sa Panginoon. Inutusan ka ba ng Panginoon? Kinakausap ka ng Panginoon? Na ipag-pray mo, abutin mo sila. Halin ka ng pamilya ay yung mga anak. Ipag-pray mo na maglingkod sa Panginoon habang may panahon upang hindi mawasak, upang hindi sila mamatay, upang sila mabuhay. Kagaya ng Ninive, sa pangaral na ikling pangaral ni Jonah, nabuhay ang Ninive. Maikli lang ang pangaral mo, ngunit may kabuluhan yan. Maikli lang sasabihin mo, may pakinabang yan. Kung iyo pong sundin, iyo pong hallelujah, gaganapin ang ipinag-uutos ng Panginoon. Pray for the labor of the harvest that God will send laborer to His harvest. Purihin natin ang Panginoon. Ipinag-uutos ng Panginoon. Ikaw ba ay nanalangin po sa magagawa ng Panginoon? Kung nanalangin ka sa magagawa ng Panginoon, you are the one that God will use you. Kapag wala kang kabigatan sa panalangin sa magagawa sa anihin, magkaroon ka ng burden. Sabihin, Lord, give me a burden. But God will use you. Bibigyan ka ng kabigatan ng Panginoon nga habang may panahon pa gagamitin ka ng Panginoon. Walang saysay mga bagay. Lahat ng iyong position na akwal sa mundong ito, it is nothing. It is all nothing na nagiging walang saysay. Basura lamang yan. Kapag ikaw ay mamatay, wala kang may dadala. In Acts chapter 2 verse 42, the Lord said, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine, and the fellowship and breaking bread and in prayer. And fear came upon every soul, and every wonders and sign were done by the apostles. Kaya, ang ipinagpatuloy natin, ang turo, ang doktrina ng mga apostoles. Hindi ito doktrina ng mga Romano, kundi doktrina ng mga apostles na sila ay nagsama-sama at sila ay nagsama-sama, nagsikakain at nanalangin, nagkaroon sila ng takot sa Diyos, at ang Diyos ay gagawa ng kababalaghan at anda sa hallelujah sa paanan ng mga apostol. Hallelujah sa panahon ng mga apostol. Hindi naman sa panahon ng mga apostol. Hanggang ngayon, ang himala ay nandiyan. For God is a miraculous God. God is a worker. Hallelujah. Working power. Hallelujah. Praise God. The miraculous worker ang ating Panginoon. Kaya kailangan mo lamang in Romans chapter 12 verse 2, be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. Kinakailangan baguhin natin ang ating buhay. Magbago na tayo. Huwag natin sang-ayunan ang takbo ng mundo, kundi magbabago ang pag-iisip upang mapatunayan kung anong mabuti sa harapan ng Diyos. That we may prove what is that good upang mapatunayan ang mabuti ba yan. Anong ginagawa mo ngayon mabuti o nanatuloy ka sa kasamaan? Hindi katanggap-tanggap ang kasamaan. Ang katanggap-tanggap ay ang pagiging sakdal sa kalooban ng Panginoon. Para maging sakdal sa kalooban ng Panginoon, huwag natin sang-ayunan ang takbo ng mundo. Be not conformed to this world. Anong ibig sabihin mong sang-ayunan? Kung ang mga kababaihan ngayon lumakad na hubad at burles, maging burles ka rin. Kung ang mga lalaki lumakad na hubad, maging hubad ka rin. Kung ang mga katawan ngayon ay magpatato ka rin. Titignan mo ngayon, mga tao, may magpatato. Kasi ang uso nila ay tatuan. Ang uso ngayon na gusto ng mga tao ngayon dahil mainit, nagpakalbo ka na lang. Mainit. Ang gusto ng mga tao ngayon ay hindi na kailangan ay magkaroon ka ng lahat ng mga properties sa buhay mo para ikaw maunlad. Kahit anong property sa mundo,
mayroon kang mga gadget sa mundo nito. Kung wala ang pagpapasya mo sa Panginoon, mawalang sa isang lahat. Kaya huwag natin isang ayunan na takbo ng mundo. Magpapasya ka ngayon. Hallelujah. Magpapasya ka ba ngayon? Hallelujah. Na maglilingkod sa ating Panginoon. Kung magpapasya ka maglilingkod sa Panginoon, kaya sabi niya, hallelujah, sa kanyang mga salita, Beloved, I wish above all things, minamahal ang hangad ko, ang nais ko sa higit sa lahat ng mga bagay, that thou mayest prosper. Ano sabi ng Panginoon? Gusto ng Panginoon maging hawak ko tayo. Amen? Hindi gusto ng Panginoon manatili sa sasalot. God wanted us to be prospered. And be in health, maging malusog. Ayaw ng Panginoon sakitin ka. Ayaw ng Panginoon ay sakitin tayo. And even as thy soul prospereth, kahit ang ating kaluluwa ay magiging malusog. Amen. Magiging malusog. Amen. Amen. Ngayon, malusog ang iyong katawan. Ngunit ang kaluluwa mo ay payak na. O, malusog ang iyong bulsa. Ngunit ang kaluluwa mo ay payak na. Kinakailangan balansi lang. Kinakailangan ang bulsa mo ay puno. Ang espiritu mo ay puno. Ang isip ay puno sa espiritu ng Panginoon. Ang iyong puso ay puno sa espiritu ng Panginoon. Maligaya ka sa Panginoon. Dahil ang kaligayahan sa Panginoon, hallelujah, ay pagkakasya na ikaw, hallelujah, magsisisi sa inyong kasalanan. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang huling talata po. Praise God. Pansinin natin ang huling talata ng Panginoon. Or despise thou the riches of His goodness. Huwag mong hamakin ang kayamanan ng kabutihan at pagpahinuhod ang pagtitiis ng Panginoon. Huwag mong paghanakin. Kung isa nahamak ng Diyos, nilalait ang Diyos ang kabutihan niya, ang pagtitiis niya, ang maghihintay sa iyo. Tinatamay nilalait ang Diyos na walang pinta paglilingkod sa Diyos. Ngunit ang sabi niya, not knowing, hindi mo alam, that the goodness of God leadeth into repentance. Ang kabutihan ng Diyos pala ay naghintay sa iyo, sa atin, na magsisisi ka ng iyong kasalanan, na magpapasya ka na magbagong buhay, lubos ka na maglilingkod sa Panginoon. Amen ba? Hallelujah, 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 amen. Hallelujah, Lord. Magpapasya tayo maglilingkod sa Panginoon. Ay sabi sa verse 2, but after thy hardness and impenitent heart, pansinin natin, na pagkatapos sa ating katigasan ng ulo, nakawalang pagpapasya ng ating puso, na walang pagsisisi, pansinin natin, the treasure of thyself, wrath against the day of judgment, ang kayamanan ng Diyos ay kalupitan at kaputan laban sa araw ng paghukom. Ibig sabihin ito ng araw ng paghukom kapag hindi ka magpapasya. Ngunit, the revelation of the righteous judgment of God, ang kapahayagan ay kapuwiran sa hukom ng Diyos. Nangangulugan, kaibigan, kapatid. Huwag natin pagmatigasin ang ating puso. Huwag natin hayaan na tila bagay hindi magsisisi ang iyong puso. Ang kayamanan ng Diyos ay sagana. Ang kanyang puot ay sagana rin sa araw ng paghukom. Ngunit ang kapahayagan ngayon, matuwid ang Diyos ang kanyang hukom. Nahangad po ng Diyos, ikaw ay magpapasya na maglilingkod mo sa Panginoon, na magbagong buhay na sa Panginoon. Ialay mo ang buhay mo sa Panginoon. Lord, I want to live with you. I want to serve you, Lord.
I and my family will serve you, Lord. Hindi na kapagay tayo at mga kapatid. Ikaw ba ay magpapasya at maglilingkod sa Panginoon? Ikaw ba magpapasya na magbagong buhay sa Panginoon? Huwag mo pairalin ang iyong laman. Huwag mo pairalin ang layon ng iyong sarili. Huwag mo pairalin ang iyong kaambugan. Huwag mo pairalin ang gusto ng iyong sarili. Sabihin mo, Lord, not my will, but thy will be done. Hallelujah. Magpapasya ako sa iyo, Panginoon, susundin kita po, Panginoon. Kung ikaw ay tinabaga si Jonah na hindi sumunod sa utos ng Panginoon, kaya binagyo siya, o inain, nilunok na malina, huwag matayin ang dilubyo, huwag matayin ang parusa ng Diyos, huwag matayin ang uot ng Diyos habang may pagkataon. Magpapasya ka na ngayon. It is your decision. It is your choice. Hallelujah! It is your choice and decided today. Today is the day of salvation. Pagsisiyan mo na sa Panginoon ang kasalanan mo. Lord, maglingkod ako sa iyo, Panginoon. Kung hindi ka pa nabautismo sa pangalan ni Jesus, mag-abautismo ka sa pangalan ni Jesus para mapatawad na yung kasalanan. Kung hindi mo matanggap ang Espiritu Santo, sabihin mo, Lord, fill me with the Holy Ghost. At maglilingkod ako sa iyo, magpagamit ako sa iyo, mangaral ako sa iyo, mga salita sa mga tao na hindi pa, hallelujah, naligtas, sa mga tao na roon sa kasalanan, hallelujah. Ikaw lamang inantay ng Panginoon, ikaw lamang inantay ng kaibigan mo, ikaw lamang inantay ng kabarkada mo na magsisisi at pangalalan mo sila, kailan mo sila pagsabihan, kailan mo sila pangalalan, ang utos na Panginoon pagsabihan mo sila upang maligtas. Amen. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Taas natin mga kamay sa Panginoon na bilang Diyos. Mapagpalang Ama po, Panginoon, Lord, hallelujah. It is a deciding factor ngayon po, Panginoon. There is our decision today, hallelujah, that each and everyone, hallelujah, will serve you, Lord. And each and everyone, hallelujah, will turn and their wicked days, magbalik loob sa kanilang kasamaan at maglilingkod sa iyo po, Panginoon, talikuran ng kasamaan. Ikaw magsabi, if my people which are called by your name shall humble themselves and pray and seek your face and turn from their wicked ways, and you will hear from heaven, you will forgive their sin, and you will heal their land. Salamat po, Panginoon. Pagalingin mo sila. Pagalingin mo ang bayan. Pagalingin mo, Panginoon, ang aming bansa. Pagalingin mo ang aking mga anak. Pagalingin mo ang aking kapatid. Pagalingin mo ang aming magulang. Pagalingin mo, Panginoon. Hallelujah. Naroon sa balit ng karamdaman, Panginoon. Magpapasya na ako sunod sa iyo. Magpapasya na ako, Panginoon, mangaral sa iyo mga salita. Hallelujah. Today, hallelujah, is the day of salvation. Kailan ka magpapasya? Today is the day of salvation. Sabihin sa Panginoon, Lord, here I am, Lord, hallelujah. Here I am, Lord, hallelujah, hallelujah. Use me, Lord. Hallelujah. Lalapit tayo sa Panginoon. Sabihin natin sa Panginoon, hallelujah, ako, Panginoon, maglilingkod sa iyo. Here I am, Lord. Here I am. Let your spirit moves to me, Lord, here I am. Here I am, Lord. Here I am. Let your spirit moves to me, Lord, here I am. I surrender all. Yes, Jesus. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all. Isinoso ko, hallelujah. Isinoso ko ang lahat sa'yo, Kristo.
puso ko. Let's pray, dakilang Diyos. Magpapasya na po ang bawat sasabi mo, ipangalan na po, maglingkod sa iyo, iwanan ang kasalanan, itaboy ang mga kasalanan at kalisiyan, palayawan man sa buhay. Dakilang Diyos, hallelujah, gamitin mo kami, gamitin mo ako, Panginoon, sa iyong kalawalatian, upang, hallelujah, butin sila, upang maligtas sila, o Panginoon, Lord. May naman ang aming panahon sa mundo ito. Puspusin mo ang bawat isa. Puspusin mo na yung Espiritu Santo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong himala. Salamat po sa iyong pagliligtas. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Kaya sa kalamaya, sa kinaya. Sige, pray to the Lord, pray to the Lord. Hallelujah, God is waiting for you to decide today. Hallelujah, hallelujah. Naghintay ang Panginoon sa iyo na magpapasya ka na ngayon. God is waiting for you to decide today that you will use by God, that you will be, hallelujah, hallelujah, available the sight of the Lord. In Jesus' name, in Jesus' name. Diyos, Panginoon, Lord. Diyos, Panginoon, Lord. Diyos, Panginoon, Lord. Hallelujah, mananay, matatay, Panginoon, Lord. Hallelujah, hallelujah, sige. Hallelujah, magpapasya ka sa paglilingkod sa Panginoon. Magpapasya ka paglilingkod sa Panginoon. Hallelujah, magpapasya ka paglilingkod sa Panginoon. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah, sige, pray to the Lord. Pray to the Lord.